cellphone ko, naiwanan ko. Okay, magandang gabi, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Ano po, mabuti po ang ating Diyos sa katotohanan ng ating buhay. Hindi man natin nare-realize, nakikita, nauunawaan, subalit ang kanyang biyaya patuloy na gumagalaw sa atin. Lalo po sa isang ligtas, ano po, naroon po yung kanyang ibinibigay na biyaya ng kaligtasan, biyaya po ng sa lahat ng bagay. Tama sabi ni Sister Diane kanina. Hindi mo nakikilala ang iyong sarili, higit sa nakikilala ka ng Diyos. Kahit ako po, hindi ko po nakikilala ang aking sarili, higit sa nakikilala ng pagkakilala sa akin ng Diyos. At may mga sitwasyon na makikita mo on how you react na it is only God revealing your true self. Because dahil sa ating pagiging makasalanan, kahit tayo, we are even deceiving ourselves. Dinadaya din natin yung ating sarili na tayo ay mabuti. Kaya tayo po ay makasalanan, subalit tayo po ay saved sinners. Hindi tayo lost sinner. Yun po yung kaibahan nun. Tayo pa rin ay makasalanan at tayo naririto sa mundong ito. And even our righteousness is pinagkaloob lang po ng Panginoon sa atin. Kaya sa gabing ito tayo po ay mag-aaral, mga kapatid, ipagpapatuloy natin ang pag-aaral natin sa mga awit, Kabanata 119, talata 33 hanggang 40 po. Ano po? At ipakita mo na yung ating yan. Ay, maliit ba? Kita nyo? Maliit? Kita ko, Pastor. Kaya ko. Mabuti naman. Okay. Galing po yan dun sa ating ESV. Maliit ba? Hindi nyo kita? Sayang. Anyway, so andyan po yung tinatawag natin. Kasi itong Psalm 119, kung inyo mapapansin, napakarami itong mga binabanggit about law, testimonies, precepts, statutes, commandments, rules, and word. Ano bang ibig sabihin ng mga to? How they were changed or used interchangeably. Yan po yung dahilan kaya ko po yung inilagay diyan para maunawaan natin as we read along Psalm 119. But before we do that, tayo muna po ay mananalangin at hihingi tayo ng tulong sa Panginoon, sa Santong Espiritu, sa ating pong pag-aaral. Basahin muna natin ang ating pag-aaralan sa mga awit, 119, talata 33 hanggang 40 po. Turuan mo ako, Panginoon, upang sundin ang iyong mga utos, kaya't hanggang wakas ang mga ito'y aking susundin. Bigyan mo ako ng pangunawa at susundin ko ang iyong kautusan. Buong puso kong susundin ito. 35 o 35. Patnubayan mo ako sa daan ng iyong kautusan, sapagkat dito ko nakikita ang kasiyahan. 36. Ibalik mo ang aking puso sa iyong mga utos at di na makasariling pakinabang. 37. Ibalin mo ang aking paningin mula sa mga bagay na walang kabuluhan. Ayon sa iyong salita'y baguhin mo ang aking buhay. 38. Tupdin mo ang iyong pangako sa iyong lingkod upang ikaw ay katakutan. 39. Alisin mo ang kinatatakutan kong kahihiyan sapagkat ang kautusan mo ay mabuti. And 40. Lubos kong ikinauuhawan ang iyong mga utos. Baguhin mo ang aking buhay ayon sa iyong katuwiran. Tayo po'y manamin. Ito po ay iyong salita, Panginoon. At ito ay awit, panalangin ng pinagdaanan sa tunay na buhay ng isang taong tumatawag sa iyo, O Diyos. Ito isang mananampalatayang katulad din po namin. Hinihingi namin, O Diyos, na ang aming pag-aaralan ay maging tatak sa aming puso at isipan kung paano namin mamahalin ang iyong salita at kung paano kami aasa upang mabago ang aming pong mga buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming pong pag-aaral. Gamitin mo ako, Panginoon, bilang iyong tagapagsalita. Hangad ko ang karunungang nagmumula lamang sa iyo na ito'y maibahagi sa mga tagapakinig ayon sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Itago mo ako, Panginoon, sa iyong liwanag sapagkat ako po ay makasalanan, Panginoon. Patawarin mo ako sa lahat ng aking kahinaan at kakulangan. Ikaw ang siyang magsalita, Panginoon, sa pulpitong ito. Pinupuri ka namin at itataas ka namin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen.
Mga kapatid, ito pong ating pag-aaralan ngayon na isang mahalagang bagay, 749. At ang pamagat po nito yung last time, ang pamagat natin is Thy Word, My Survival. Ngayon naman po is Thy Word, My Sanctifier. O ang iyong salita, ang aking tagapagpabanal. Ano po? Sapagkat mapapansin po natin dito, ito po ay isang panalangin ng isang tao na nananais niyang mapabanal ang kanyang sarili. At ang lahat ng ito ay sa pamamagitan ng kanyang salita o ng salita ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid na wala po tayong pinagkukunan ng kapahayagan ng Diyos sa ating buhay kung hindi ang kanyang salita. Kung kaya't higit na malalim, na may mga malalalim po ditong salita na kailangan nating maunawaan upang minsan tinatanong natin sa ating sarili, bakit ba ako nagbabasa ng salita ng Diyos? Wala naman akong, hindi naman nito, parang walang nangyayari o nababago sa aking buhay. Parang hindi ko nauunawaan. O kung minsan kung hindi natin napapansin sa ating sarili, napapansin tayo ng kapwa natin mananampalataya o ng ating kapwa. Mananampalataya ba talaga yan? Bakit ganun? Pero napapansin naman, tayo naman po ay merong panahon sa oras o pagbabasa ng salita ng Diyos. Ano po? Kung kaya mga kapatid, ito yung pong nararanasan din ng mananampalatayang ito. Sa kanyang panalangin, inihahayag niya na siya'y humihingi ng mga bagay, karunungang kalakasan na nagmumula po sa Diyos. Ito po ay mula doon sa tinatawag natin na Hebrew word na he. Ano? O yung salitang he. Nang ibig sabihin po nito is causative. Kaya po, actually, ito pong panalangin nito is cause me. Lagi pong ganun ang umpisa. Make me. Cause me. Okay? Yun po ang ibig sabihin niyan. So, sabi nga po ng aklat ng James 1:22-25, ano po ang sabi niya? But be doers of the word. So, hindi lamang natin ito binabasa. Sabi niya, be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Hindi lamang tayo nakaupo dito, binubutas natin ang upuan, nakikinig tayo ng mga mensahe mula Linggo, Miyerkules, tapos walang nababago dun sa ating buhay. Ang sabi po sa aklat ng Santiago ay isa katuparan mo ang salita at huwag kang tagapakinig lamang kung saan dinadaya mo ang iyong sarili. Yung pong salitang deceiving is you miscalculate. It is an accounting term na ibig sabihin, kahit anong gawin mong kwentada, debit, credit, hindi ka maka-arrive sa zero. Okay? So yun po yung salitang you deceive yourself, deceiving yourselves. Dinadaya mo ang iyong sarili. Ibig sabihin, ito ay isang malaking bahagi kung saan makikita natin na tila baga, nakakilala ka, pero yung buhay mo hindi nababago, dumadaan doon sa tinatawag natin na religiosity o pagiging religyoso lamang. At yan po yung bagay na ating pilit na inaalis o ina-admonish sa ating pong puso na ang ating pong dahilan ng pagdalo dito ay dahil tayo mayroong relasyon sa Diyos na buhay sa kanyang salitang buhay. Hebrews chapter 4 verse 12. Buhay ang salita ng Diyos. Buhay ang Diyos na iyong pinaglilingkuran, buhay ang Kristo, kung kaya't buhay ang ating kaluluwa, at kung ito'y buhay, meron itong pagtugon o response, spiritual response. Kung hindi natin ito nahahalata sa ating sarili, meron po tayong malaking problema. We are miscalculating ourselves or we are deceiving ourselves. Sabi po ni James dito, if anyone is a hearer of the word and not a doer, katulad siya ng isang tao who looks intently at his natural face in a mirror, for he looks at himself and goes away and forget what he was like. Nakalimutan niya kung sino siya, kung anong pinahayag ng salita ng Diyos, kung sino siya sa harapan ng Diyos, kung anong pagkatao niya. Nakakalimutan na niya kung sino siya, nadadaya niya ang kanyang sarili, akala niya ang church ay attendance. Kung inaakala natin na ang pagdalo natin ay dahil mawawala ang ating kaligtasan, in the first place, ang kaligtasan yan ay hindi mo akda. Akda po yan ng Diyos. Ang pagdalo ay hindi maintenance na parang sasakyan na baka masira o mawala. Hindi po ganon. Kaya kayo dumadalo dito upang mapayabong ating pagkilala sa Diyos at mapalalim ang ating ugnayan at pananampalataya. Mabago ang ating buhay. Kung mawawaglit po yan sa ating kaisipan, we are miserable every time we go to church. Wala yung ating kasiyahan, kasiglahan, katuwaan, dumalo, at lagi tayong ikangay hatak ang isang paa pagpupunta rito. Mahirap po yan mga kapatid. At tanungin natin ng ating sarili, gaano ba ako kasaya sa pag-attend sa church? Katulad ba ito ng kasiglang idinudulot sa akin?
pagkakasama ko ang ibang tao, ang mga unbelievers. Kasi minsan kailangan po natin talagang suriin ang ating mga sarili, mga kapatid. Sabi sa 25, but the one who looks intently at the perfect law, the law of liberty and perseveres, sabi niya, ito yung perfect law o ang sakdal na batas at ito ang batas na nagpapalaya. Saan ka pinapalaya? Ano? At and perseveres, being not no hearer who forgets, but a doer who acts in everything he does, he will be blessed. Ngayon, ang title po ng ating pinag-aralan is The Word is My Sanctifier. Thy Word is My Sanctifier. Sa dahilang mayroong tatlong bagay na mahalaga ang una na dapat nating maunawaan sa ating pag-aaralan. From verses 33 to 35, sabihin ko na ang puntos po is a prayer of capitulation or a prayer of surrender. So, ito pong psalter na to, siya'y nananalangin, ang una niyang ipinapanalangin ay ang pagsuko. Pagsuko ng kanyang sarili sa Diyos, sa salita po ng Diyos. And then verses 36 hanggang 37 is a prayer of commitment. Okay? Hinihingi niya sa Diyos na i-commit niya ang kanyang sarili. This is a causative. Ibig sabihin, lahat ng bagay na kanyang magiging aksyon, hinihingi niya ito mula sa Diyos na gawin sa Kanya. Hindi po automatic sa isang mananampalataya na kapag binasa niya, nauna agad ang kanyang kaunawaan. Hindi yan automatic. Kami ng mga pastor, binasa na namin ng ilang beses. Hindi pa rin namin maunawaan, hindi pa rin namin buod, hindi pa namin lubos na makita. Ano po? So, ibig sabihin, hindi lamang po pastor ang may trabaho niyan. Kung inaalagaan mo ang iyong kaluluwa, para sa Panginoon, trabaho ng bawat mananampalataya ang hindi lamang, sabi nga, ang pagbabasa natin ng salita ng Diyos ay parang sausaw patis. Ano po? Saglit na saglit lamang. Okay. And then from verses 38 hanggang 40 is a prayer of confirmation o panalangin ng confirmation niya sa Panginoon. So, yung pong mga salitang ito ay nais kong sana kung inyong nakikita is maganda, no? Yung salitang instruction, mababasa natin, ang ibig sabihin po niya na, yung salitang law, ang ibig sabihin po niya na salita is, ibig sabihin niya na instruction. Mula po yan sa ESV na aming binabasa. Para maunawaan natin pag ating binasa. Yung salitang testimonies, from the Hebrew idot, ibig sabihin po nito is, what God solemnly testifies to be His will. Okay. Yun naman salitang precepts, o pekudim, is what God has appointed to be done. Okay. Ito yung in-appoint ng Diyos na dapat gawin. Yung salita naman pong statutes, o yung salitang kudot, is what the divine lawgiver has laid down. Ano yung kanyang inilatag na. Okay. Sabihin, susundan yan. And yung salitang commandments is the word mistwot, na ang ibig sabihin po is what God has commanded. Siyempre, commandments. Ano ang iniutos ng Diyos. Yung salita naman pong rules o mishpatim is what the divine judge has ruled to be right. Pag sinabing rules, hindi mo pwedeng suwayin. Kasi siya po dito yung isang divine judge na. At yun naman salitang word is what God has spoken. Ano yung sinabi ng Diyos mismo. Now, pag-aralan po natin ito. Sabi niya in verse 33, teach me, O Lord, the way of your statutes, and I will keep it to the end. So, turuan mo ako, Panginoon. Panginoon, ikaw ang magtuturo sa akin. Ikaw ang magtuturo sa akin. Ano yung salitang statutes? Ikaw ang magtuturo sa akin ng iyong mga utos o mga batas na inilatag mo na. Nakasulat na, Panginoon, ituro mo sa akin. Okay, yun po yung sinasabi niya dyan. So, humihingi siya, ito po yung panalangin niya ng pagsuko. Humihingi siya ng pagtuturo upang bakit daw? Upang ito'y aking ingatan hanggang sa huli. Ano ba yung inilalatag mo sa akin, Panginoon, ng mga kautusan? Ituro mo sa akin. Upang nang sa ganon, ito yung aking susundan hanggang sa huli. Ito po yung isang panalangin. Ito'y panalangin na humihingi siya na mag-persevere, magsumikap. Bakit? Sapagkat sabi dito, yun daw tinatawag natin na paglayo sa Diyos o apostasy is
from the want to good understanding, sabi niya, ito yung paglayo mo, ito yung, kaya humingi siya ng pagtuturo kasi may desire tayo na lumayo lagi sa utos ng Panginoon. Sabi sa unang Juan, His commandment is not burdensome. And actually, because our heart is a rebellious heart, every time there is an instruction, ang una niyang ginagawa ay sumuway. Hindi natin yan, totoo yan. Kahit mananampalataya ka. Ang una nating ginagawa, kung bakit ba ganoon, tuwing meron na ng utos, ang unang analysis agad ng ating isip, bakit naman ganoon ang inutos nito? Di ba? Okay. Kaya ito, tama ito. This is an act of surrender. Sabi niya ganito, teach me, O Lord, the way of your statutes. Ituro mo sa akin yung mga kautusan mong nakalatag na. Upang ito naman ay aking susundin hanggang sa huli. Sabi niya, ituro mo sa akin ang iyong mga kautusan, hindi lamang salita, kung hindi, paano ko ito i-apply sa aking sarili. Teach me. The word teach is the word learning and applying. Ituro mo sa akin, Panginoon. This is a prayer of surrender. Kasi alam ni Salter, tayo alam natin na kung hindi tayo hingi sa Diyos ng karunungan, bakit laging miserable ang ating buhay? Una tayong humahakbang bago ang Diyos. Pinangungunahan natin yun. Magandang salita. Pinangungunahan natin, not because we have good intention, it is God's will. And it's open, and oftentimes it is an open trap to us. Hindi po ba, mga kapatid? Yun lagi yung ating mga pagkakamali. Kaya tama ang sabi ni Salter. So humihingi siya ng panalangin. And then, look in verse 34. Give me understanding that I may keep your law. Ano yung law? Sabi nito, ang law is instruction. And observe it with all my heart. Sabi niya, bigyan mo ako ng kaunawaan. Mga kapatid, this is an application. This is not just a surface reading. Ito po ay application. Ang sabi niya, give me a full and thorough understanding. Yung lubusan kong naunawaan. Why? Unless there is a surrender of our will and heart to God, we will never understand. Even though magbasa tayo, tapos pagkatapos natin magbasa, yung gusto pa rin natin ang ating susundin. Alam niyo mga kapatid, kung tayo po may mga gagawin sa buhay, tapos nananalangin tayo, tiyakin natin na sinasansala ng Diyos itong ating mga ginagawang ito. Sapagkat ang Diyos po hindi nagkakamali sa oras at panahon ng kanyang pag-instruct tuwing binabasa natin ang kanyang salita. Sabi po niya dito, give me understanding that I may keep your law and observe it with all my heart. He prays for full and thorough understanding that he may keep the law. Because failure is not from obeying, but not understanding what you obey. Which is religion. Ang problema kasi ganito, kaya sa humihingi ng kaunawaan, bigay mo sa akin ng kaunawaan kung bakit ako sumusunod sa iyo. Kasi kalimitan sumusunod pero hindi niya naunawaan kung bakit niya ginagawa ang mga bagay na ito. At yan po yung tinatawag natin na religiosity. Bakit ako narito sa church ngayong gabi? Ano yung mere purpose ko talaga? Bakit ako nasimba? Pag Sunday, ano talaga yung purpose ko? Baka kasi sabihin ng kapatid ko, hindi na ako makikita, mananampalataya, hindi ako mananampalataya. Baka pagbintangan nila, malayo na ako sa Panginoon. Pagka po yan ang primary reason natin, huwag po tayong pumasok sa church. Hindi po natin nauunawaan kung bakit tayo narito. That's why, give me an understanding. Sabi po niya, bigay mo sa akin yung kaunawaan. Remember, understanding is in the mind. Last time, pinag-usapan natin na kailangan, faith is built on what? Faith is built on knowledge. Understanding of the Word of God. Nandun yung ating fortification of faith. Okay? Sabi niya, because, sabi ni Benson, because failure is not from obeying, but not understanding what you obey. And oftentimes, pag pumunta ka sa church nang hindi mo naunawaan kung bakit ka pumupunta, it is a misery to you. You are may tagal mo mag-sermon ng pastor na ito. Haba na mo magsalita. Because you do not understand why you are here in the first place.
kung bakit ka narilito. Okay? So, humihingi siya ng pagsuko ng kanyang kaunawaan. And then what? Lead me in the path of your commandments, for I delight in it. What is a commandment? What God has commanded. Ituro mo sa akin, Panginoon, kung ano yung iniuutos sa akin. Bigyan mo ng direksyon yung aking puwet. Butas na yung upuan ko. Panginoon, ilang taon na ako, paupo-upo lamang dito. Ituro mo sa akin, Panginoon. Actually, the word is lead me in the path. Ano yung salitang lead me? Hahawakan sa kamay? Hindi lamang po itinuturo ang direksyon. Hahawakan ka sa kamay ng Panginoon sa kanyang kautusan. Ano po? He prays to be delighted in God's commanded regardless of whether it pleases Him or not. And the word lead me is, kaya po siya nagpapahawak na siya i-lead, is so that in case that it displeases Him, alam niyang may nakahawak sa kanya because hindi po madali ang sumunod sa utos ng Diyos. Amen. Totoo po yan. Kaya ang hinihingi niya ay hawakan mo ang aking kamay. Lead me, Lord. Ano po? Lead me. Make me go to the path of thy commandments. Keep me from straying. Ingatan mo kong maligaw mula sa tamang daan, from the right path, through sa pamamagitan ng aking ignorance, kamagmangan, at negligence, kapabayaan. Hawakan mo ang kamay ko. Para po yung bang, nung bata kami, pagka ginigising, pag hindi ka na magising, anong ginagawa? Hinahawakan sa kamay o hinahatak sa kama? O kaya sa paa, hinahatak na gano'n? Okay, so gano'n ang kailangan daw. Sabi niya, gano'n ang gawin mo sa akin, Panginoon. Hatakin mo ang kamay ko. Hatakin mo ang paa ko. Hatakin mo ako, Panginoon. So the Psalter knows yung kanyang condition na although siya ay believer, nandun yung kanyang stubbornness. And naroon yung mga situations outside of him, nasa labas sa kanya, mga bagay na aakit sa kanya upang ilayo siya sa Panginoon. Kung hindi ka hahawakan ng Panginoon, may ibang hahawak sa iyo. At napakadali sa iyong ipagpalit ang mga gawain para sa iyong pleasure, para sa mga bagay na hindi para sa Panginoon. That's why it is a prayer of surrender. Manalangin po tayo ng pagsuko sa Diyos. Now, a prayer of commitment. Incline my heart to your testimonies, not to selfish gain. Ang ganda. Ano po? So, hinihingi niya. In the commitment, ito po ang kanyang panalangin. Panginoon, not only give me understanding, but incline my heart unto thy testimonies. Panginoon, yung aking puso ay itaas mo sa mga bagay that solemnly testifies to be His will. Sa iyong kalooban. Ipinapakita mong itong iyong kalooban. Panginoon, dun mo ako dalhin. Incline my heart. The word incline is, ano ibig sabihin ng salitang incline? Ilagay mo ang aking puso, itaas mo dito. Now, when we talk about heart, it talks about the total humanity. Yung buo mo ng pagkatao, ang ilagay mo, hinihingi niya sa Panginoon. And look here, ha, mga kapatid, pakinggan nyo. And not to selfish gain. Ibig sabihin, the word selfish gain here is the word covetousness. Panginoon, yung aking puso, nanakawin ito ng mundong ito. Huwag mo sabihin ako'y mananampalataya. Ako'y mananampalataya, pero bakit ang puso ko'y wala diyan? Ang puso ko'y siyang-siya sa mundong ito. Covetousness, mga pagnanasa. Inaakit ako ng mundong ito, I covet, ako'y nagnanasa. Anong sabi ni Paul? Alam niyo, hindi ko nga alam na kasalanan ng pagnanasa. Pero nung malaman ko ang kautusan, nalaman ko, wala daw siyang tsinelas. Nalaman ko na ang pagnanasa ay kasalanan. May ginawa na ba tayo sa pagnanasa? Meron na bang action of sin? Nasaan pa lang ito? Nasa isip pa lang, but remember, your mind is very powerful. So sabi niya rito, pakinggan niyo, incline my heart to your testimony and not to covetousness. Sabi niya, not only give me understanding, but incline my heart unto thy testimony, to love and practice of them, and not to covetousness. Remember, brothers and sisters, lahat ng kasalanan that is committed starts with covetousness. David, nung siya'y umakyat, nakita niya si Bathsheba, he coveted sa kanya.
Si Judas, nung makita niya ang maraming pera, he coveted. Tayo, lagi tayo nakatingin saan? Sa mayayaman? Sa maraming pera? Sa mga bagay na sa tingin natin mahalaga sa ating buhay? Sa mga lugar na gusto nating puntahan? Brothers and sisters, hindi pa yun ang kasalanan, pero yan ang sima ng kasalanan. It's an allurement. Wala pong allurement na pangit. Lahat ng allurement maganda. That's why ang panalangin niya, incline my heart. Take it, Lord. And then in verse 37, prayer of commitment. Turn my eyes from looking at worthless things and give me life in your ways. Ibaling mo ang aking mata, Panginoon. Hindi lamang sinabing, Panginoon, isara mo ang talukap ng mata ko. Hindi sinabing, Panginoon, may liig naman ako na ang lilingon. Hindi po. Ang sabi niya, turn my eyes from looking, where? At worthless things. The worthless things is the Hebrew word havel, which means passing. Mga bagay na hindi naman tumatagal, higit nating pinaglalaanan ng maraming panahon. Mga bagay na wala pong alingaw-ngaw sa walang hanggan, ay pinagpapalit natin sa mga bagay na makabuluhang gawain. Niligtas po tayo ng Diyos hindi lamang sa kanyang po, niligtas tayo ng Diyos sa sobra nating pagmamahal sa ating sarili. And if we love ourselves so much, humihingi ito ng pleasure. And if we will satisfy it, we are not walking according to the Spirit, but according to the flesh. Hindi po yung kaloob ng Diyos sa atin. Hindi po kaloob ng Diyos sa atin ang ibigay ang maraming bagay, pabayaan mo ang gawain. Kasi nasa 10 utos po ng Panginoon ng pagdalo. Mga kapatid, mahalaga pong malaman natin. Turn my eyes from looking at worthless things. Give me life in your ways. Ibigay mo sa akin ay ang iyong ang buhay sa iyong kaparaanan, Panginoon. Sabi po ni Benson is, turn away my eyes from beholding vanity. Alam niyo yung aking cellphone, nagre-report siya every week kung ilang minutes ako tumitik sa cellphone. Sabi ng cellphone ko nitong week na to, nag-cellphone ka less 40 minutes this week. Ay, salamat. Nababawasan. Ngayon, ang ginawa ko po ngayong linggong ito, inalis ko yung app ko. Facebook, Lazada, Shopee. Kasi yung Facebook, libre. Yung Lazada at Shopee, gastos. So, inalis ko sila. Bakit? Kasi lagi ko silang gustong tingnan. Kailangan kong putulin because nagiging siyang habit forming. And you do not know, ha? Hindi nyo napapansin sa inyong sarili. It becomes a habit. At ang panging paraan para mawala yun, ipapatayin mo yung ugnayan mo sa Kanya. Those are the worthless things. Those are vanity. At available na po ngayon yan, anumang oras. Sabi niya dito, the vain things of this world, ang mga bagay na walang kabulan sa mundo ito, riches, kayamanan, honors, pleasures, from beholding them with desire or affection. Because this habit forms affection to it. Sa katunayan, paano malaman may affection? Sabihin mo, tingin ka ng tingin dyan, misa-misa lang tumingin. Nagdidepensa na. Bakit? Captured ka na nung pinapanood, tinitingnan mo eh. Ganun po yun. Kaya sabi po ni Spurgeon, less looking, less liking, less lasting. Kaunting pagtingin, kaunting mong magugustuhan, kaunting pagnanasa. Huwag mong katitigan daw. Sabi niya, So, turn my eyes at look is a prayer of commitment. And then, a prayer of confirmation. Okay, so, verse 38 hanggang 40, sabi po niya, confirm to your servant
your promise. Ang ganda po ng pagkakasabi niya. Or establish to your servant. Nakita niyo po yung kanyang pagkukonfirm na ako'y iyong alipin, Panginoon. Ako'y alipin mo, Panginoon. Ang iyong pangako, Panginoon, upang ikaw ang aking i-revere sa aking buhay. May tatlong bagay na naging steward po ang isang mananampalataya nung siya'y maging mananampalataya. You are only steward of these things, and we are liable to God, accountable to God. Time, talent, treasure. Hindi yan sa'yo. Pahiram lang yan ng Diyos sa atin. Ang oras natin, ang ating talento, at ang ating kayamanan, ang ating treasure. Yan din po ang sima ng kaaway sa atin. Sabi niya, a prayer of confirmation, confirm to your servant your promise that you may be feared. Upang ikaw ay aking katakutan, upang I revere you in my heart. Actually, ang ibang salin niya, establish thy word. That is to confirm and perform thy promises unto thy servant. A servant who is subject to the authority. Siya ay nagpapahinuhod sa ilalim ng otoridad, obedient to thy laws, sumusunod sa, and devoted to thy fear. What is the summary of the sin of man? There is no fear of God in them. Masahin nyo, Romans chapter 3, pababa. Pagdating po doon sa pinakauli, 19, I think. There is no fear of God. Wala silang takot sa Diyos. Because they cannot fear whom they do not know. Hindi nila kilala ang Diyos ay banal. Sabi po niya, confirm your servants your promise that you may be feared. Those are indeed God's servant who thought they have infirmities and defects, yet are sincerely devoted to His fears and have all their affections and motions governed thereby. Siya ay isang alipin na kahit na meron siyang mga infirmities and defects, hindi ito nagiging hadlang sa kanya. Ano man ang kanyang mga depekto sa kanyang katawan, hindi ito hadlang, hindi ito nakakapitalize. At sabihin niya, Panginoon kasi ganito ganito kasi ako, Panginoon ay pilay, Panginoon ako kasi ganito. Hindi, sabi niya, no. Establish to your servant your promise that you may be revered, that you may be feared. Ikaw ay aking katakutan. And then, 38, 39, turn away the reproach that I dread, for your rules are good. Ay, maganda po ito. He pray. Ano ang kanyang ipinanalangin? There could be two things na ipinanalangin niya. Yung salitang reproach ay sumbat o kahihiyan. Maaring sabi niya, Panginoon, alisin mo ang kahihiyan na aking natatakutan na magpatotoo sa aking mga kaibigan at sa aking kapwa na mai-share ko ang gospel. Alisin mo ito, Panginoon. Why? Because you are sharing something that has eternal value. Turn away the reproach that I dread. Natatakot kasi ako mag-share. Alam niyo ba pag hindi niyo ginagawa niyo? Dinadayan niyo ang inyong mga kasama, unbelieving, making them feel that they will go to heaven, when in fact, they will be burned in hell forever. Turn away my reproach that I dread, for your rules are good, sapagkat mabuti ang iyong panuntunan. The reproach which is likely to come upon me from being professed a worshiper of God. In all ages, good men had been exposed to this reproach. If you are being reproached because you are a Christian, that's good. Mabuti naman. Nakikita sa iyo. Yung salitang which I fear is, which I have a reason to apprehend will come upon me. Maaaring yung ibig sabihin nito is, he may be personally afraid. But merely that he had reason to apprehend that he was exposed to it, the prayer is proper, for there is nothing which our nature makes us shrink back from more than reproach.
talaga namang nararamdaman natin ito. Kaya tama ang panalangin niya, alisin mo, Panginoon. Alisin mo itong mga nahihiyang kabagay na ito, Panginoon, dahil ako'y Kristiyano. Sabi ng aking kaibigan, ay, Miyerkules nga pala. Sir Marlon, mag-overtime ka ba? Hindi. Ay, Miyerkules nga pala ngayon. Meron kayong prayer meeting. Natatawa po ako pagka sinabi ko, hindi ako mag-overtime, 5 o'clock, uwi na ako. May prayer meeting kami sa every Wednesday. They hear it like it is a form of religion. But I establish it na hindi ako pag Wednesday. Kahit anong okasyon yan, hindi ako na-attend. During last January is ano yung pamamaalam? Farewell, despedida. Yung dati naming manager. Anong kailan? Sa Miyerkules. Anong oras? Alas 7. Sige, sabihin mo bye-bye. Ano ito? Huli na nating pagkikita. Pagkikita ulit. Huwag niyo pong ipagpalit ang gawain, mga kapatid. You are in the presence of God, most high, most honorable, most glorious, most majestic, most awesome. And you were given the privilege to come into His presence. Ipagpapalit mo sa mga bagay na walang kabuluhan. Mag-isip tayo, mga kapatid. Verse 40, behold, I long for your precepts. In your righteousness, give me life. It is only the righteousness of God that gives life. And those who are righteous was also given life. Panginoon, sabi niya, yung kanyang confirmation, hinahanap ko ang iyong mga precepts. What is precepts? Hinahanap ko ang mga bagay na gusto mong gawin ko, appointed to be done. Okay? Sabi niya, ito ang nagbibigay sa akin ng katuwiran. At ang katuwirang ito ay ang buhay. Thy servant is a righteous man that prays sanctification to God. Siya po yung isang aliping matuwid, pinagpamatuwid ng Diyos, nananalangin na siya ay pabanalin ng Diyos. Mga kapatid, ang salita po ng Panginoon ang tanging nagpapabanal po sa atin. John 17:17, sanctify them by the truth. Your word is truth. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, patuloy sa iyo kami. Umaasa, nagpapasalamat. Bigyan mo kami ng kaunawaan, Panginoon. Bigyan mo po kami ng paglalapat nito sa aming buhay. Incline our hearts, give us understanding, teach us, Lord. Ikaw lang, Panginoon, at ang iyong salita, Panginoon, ang tangi po naming pag-asa upang kami mapapanal sa lahat po ng ito. Exhort us, Lord, to read your word. Exhort us, Lord, to understand it, to practice it, to be doer of the word, Lord. Tulungan mo kami sa lahat po ng ito. Bilangin namin, Panginoon, ang mga oras at panahon na nagdaan and all the graces that you have given us that until now we are alive, Panginoon. Then help us to decide, Lord, to follow you, to be sanctified by your word. Salamat po, O Diyos, pinupuri ka namin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen.